Ang programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy, dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy, higit sa programa, ito isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang owner ng Philipibs Homemade Food Trading na talaga namang tatak Pinoy, Pro Pinoy. Ang kanilang mga produkto na si Miss Ivy Declaro Ramirez. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning, ma'am. Good morning, Ivy. Good morning ko. Wow, alam mo, lahat yung mga produkto mo, mga favorite ko yan eh. Bottled laing. Laing, may cheese pimiento. Yes, ano pa? Ube jam ko. Ube jam, ano pa? Chili queso, yung queso pimiento namin na may pagka-mild spicy sa dulo. Oh my. May sipa ng anghang. Yes po. Very mild lang siya. So ito pong Philipibs, sa inyo po ito, pamilya po ba ang... Yes po. Family-owned business namin. And then yung name came from the name ng mga anak ko, Philip and Phoebe. So sabi ko para walang argument sa mga bata na bakit yung pangalan lang. Walang away, no? Walang away. So sabi ko, sige, combine natin. Philipibs. May away pa rin. Wala na po. Wala na. Kasi bakit nauna si Philip, hindi si Pibs? Kasi po si Philip yung panganay, si Phoebe yung pangalawa. May rason, may rason. Philipibs. Philipibs. So, how long ago did you open the business? We started way back 2018 with laing lang. And then, parang ano lang siya first day, parang hobby lang, yung parang pasalubong sa mga kaopisina. Tapos sabi nung office mates nung husband ko, bakit hindi nyo i-gawing business? Since quality yung product and may potential sa market. Tapos, limited pa yung mga nagbabattle ng laing. So, hindi pa saturated. Sabi ko, sino naman ang bibili? Sabi niya, ba't hindi nyo itry? Kasi ako parang, sino bibili? Sino bibili? Parang, sabi ko, anybody can cook laing. Sabi ko, sige, let's give it a try. So, 2018. Tapos, pagdating nung 2021, yun na, naisip namin, sige, i-full blast na natin yung business register ng sa DTI. Talagang corporate na ang dating. Sana po. Pero nga as of now, parang ano pa lang siya, sole proprietorship muna. So, okay. So, meron na kayong food and drug, ano? Ngayon po, we're working on our FDA kasi nga po target talaga namin is mag-export ng product. Kasi yung mga client namin, kadalasan sinasabi na dadalhin nila pasalubong sa mga friends nila, mga balikbayan, mga OFW. So, yun talaga po yung ultimate target namin, mapa-FDA siya para madali na pag-export. Kasi yun din po yung hinahanap pag nag-export. Pag matagal ang shelf life. So 2018, ano, ang tagal na rin naman na yan. Your husband still working? Or Yes po. My husband still working po, so ako yung... ikaw na ang nag-resign from your job? Yes, Ano po ba ang dating job? I used to work sa bank. Then, nag-resign ako because yung kailangan kong alagaan yung anak ko. So, sabi nung husband ko, lumalaki yung mga bata. Sabi niya, wala ka nang gagawin sa bahay. So, mag-isip ka ng negosyo gusto mo gawin para hindi ka ma-bore sa bahay. Sabi niya, ituloy mo yung business mo ng sinimulan mo noong 2018. So, 2021, tuloy-tuloy na siya. Until now, maganda naman naging progress ng business. Nung una po ba online? Yes po. Online, tapos pag may mga office mates siya na gustong umorder, saka lang kami maggagawa. Pero Okay. noong 2021, tuloy-tuloy na po yung gawa. Yes po. So, ilan ang tauhan nyo ngayon? Ngayon po, 2. So, ako, nagtutulong pa rin kami ng husband ko. And then, yung isa naman, yun sa physical shop namin sa Bikutan. Kasi meron kaming physical store doon. Nabigyan kami ng opportunity ni SM to be part of their startup program na nagki-cater din sa mga small businesses to experience kung ano yung feel magkaroon ng physical store. So, fortunate po kami na na-offeran kami ng ganung program. Pagkakataon? Yes po. So, okay. Magkano naman yung presyo ng laing? Yung laing po namin, may 3 variant kami. Yung shrimp to 25, yung pork to 15, and yung vegetarian namin is 210. So, mapapansin nyo po, 3 klase siya kasi kinonsider namin yung mga needs ng iba't ibang tao. May sa religion, sa dietary requirements, mga food allergies. So sabi namin, bakit hindi tayo gumawa ng klase ng laing na magiging all-inclusive? Lahat ng tao pwedeng makakain, hindi lang yung may mga
pwede lang sa pork. Oo. Pwede lang Para sa kahit yung may vegetable. allergy sa shrimp, pwede dun sa Yes po, pork. may enjoy Pork, din nila. So, yung isang bote na yan, ilang grams yan? Yung per jar namin, 200 grams per jar po. Per jar. Ilan naman ang serving? Ilang tao ang pwedeng Makakain. makakain? Yung serving niya po kaya ng mga 2 to 3, pero yung sabi nga ng mga repeat client namin, isang upuan lang ng isang tao kasi sobrang sarap daw, over hot rice lang. So, tapos sabi nila, hindi na umaabot, ma'am, sa ref. Paano ba yan? One time nga po may nag-message sa akin, natakot ako. Sabi niya, ma'am, bakit ganito tong laing mo? Ninervous ako. Sabi ko, bakit sir? Hindi na po umabot sa ref. So, inisip ko, bakit kaya? Ang sobrang sarap di umabot sa ref. Naubos na. Opo, naubos na in 1 second. Akala mo lang. nagreklamo? Yes po. Iba palang reklamo. Dapat damihan. Opo. Ngayon, ang tanong ko, anong shelf life ng lying in bottles? Yung lahat ng product po namin na naka-jar, ang shelf life nila is 6 months. Yung laing po, 6 months, room temperature or pantry cabinet, no need to refrigerate unless open, and then consume within 7 days refrigerated. Yun naman pong sa queso, pimiento, and ube jam, 6 months din po, pero kailangan refrigerated since wala po kaming mga nilalagay ng mga additives or preservatives na maglalast siya ng room temperature. And since mainit sa atin, medyo sensitive yung mga milk products and cheese products. Madali siyang ma-spoil. Mapanis. Yes po, pag mainit yung temperature. Well, there is a way na pwedeng tumagal niya ng 1 year. Alam mo ba yun? Pag siyempre mainit pa, ilalagay mo na sa bottle, hindi na isasara mo. But mas tatagal yan kung ilalagay mo yan sa retort. Retort, kung wala kang retort, kumuha ka ng, parang i-steam mo yan. I-steam. Is that what you're doing? Right now po, sir, ginagamit namin with the laing is yung pressurized scanner, yung malaki, na may gauge siya ng PSI. Yung init. Opo, tapos para na-check. And then with the other product naman po, we do the water bath kasi medyo hindi niya kayang stand yung nagbabago yung taste and Hindi pa pwede sa mga cheese. yes po. Actually, sa cheese, hindi pa pwede Hindi siya sa pwede. mga cheese. So, water bath lang sila. So, yun po. Na-discover namin through experience and experiment na rin po. Tapos, nag-undergo din ako nung pandemic. Naalala ko yung sa TESDA na online course nila na food canning na course. So, sabi food ko, canning, malaking bagay din po talaga na may mga ganun. Kasi pag i-steam mo yung magme-melt siya, so magiging solid ulit siya. Hindi na siya hindi magiging pwede. cheese pimiento na pag mo talagang malambot. So, water bath is actually putting it at 90 degrees centigrade. So, ganun din yon. So, yung retort mo, kung ilagay mo lang sa 90 degrees centigrade, maybe for 15 or 20 minutes, mamamatay yung bacteria. Kasi yung bacteria nasa ibabaw lang naman. So, hindi kayo naglalagay ng mga preservative like sodium benzoate. Wala po. So, healthy Yes, yan. all natural. And that's what people, alam mo, nagiging health conscious na rin yung mga kababayan natin. Mga Pinoy. Most especially sa Europe. Sa Europe din. Nagtatanong sila, ano bang ingredients gamit nyo? Very important yung ingredients at saka nutritional value. Yes. Yan. So, Laing. itong laing in bottles, magkano naman ang puhunan mo, ang cost ng packaging mo? Kasi yung Packaging bottle lang na po, yan, medyo mga 10 pesos siguro. Yung cup, another 5 pesos. Magkano inaabot? Siguro po yun sa packaging itself na nga nasa 25 pesos lang all in na po. Kasi yung pag binibili naman po namin yung jar, kasama na yung cup niya, and then na less than 1 peso naman yung seal, and then medyo mahal lang yung packaging niya, yung label. Kasi we made sure na sabi namin, we want to elevate yung dating ng laing. Ayaw namin na pag sinabing laing, ay laing lang yan. Gusto namin pag nakita nilang laing, uy, laing, ang social naman ng dating. We want to have that na parang elevate natin yung tingin nila sa produktong Pilipino. Kaya pag napansin yung mga product namin is to highlight Filipino product. Yung dating niya. I can suggest to you a cheaper packaging. Sayang naman yung 25 pesos. Alam mo yung packaging ng mga Zesto, that's what you call PET aluminum PE. Di ba? Yes po. So,
Pwede. Siguro ang cost niyan, nasa 5-6 pesos lang. Mahal na yung 10 pesos. No? So, assuming 10 pesos, you still save 15 pesos. Ang gagawin mo, doon mo ilalagay yung may mga packaging naman yan na talagang automatic na yung packaging. That's in the future kung magma-mass produce ka na. And then, siyempre, yung mga masa gustong tumikim din ng laing, pwede silang bumili doon sa pack na yon. Yes. All you have to do is, yun, pwede mong i-retort yun or pwedeng gamitin sa steam. And then, it will last probably a year. Ngayon, siyempre, subukan mo muna yan. After, mag-ano ka ng 12 or 24. Try. After 1 month, tingnan mo. After 2 months, tingnan mo. Hanggang 12 months, malalaman mo yung integrity ng packaging mo. Gaano katagal? Gaano katagal. So, pag, kunyari, nasa pouch na yon, kung gusto mong kumain, lagay mo lang sa microwave. Paglabas, mainit, kain na. Tama. Di ba? Tsaka maganda yung idea ko kasi minsan yung sa mga nagdadala abroad, iniisip nila yung weight. Bulky. Yes, the bottle. Sabi nila, ay baka hindi na magkasya dun sa baggage allowance ko. So, tama nga naman. Pag naka-pouch, mas lighter Mas yung... magaan. And cheaper. Yes. At saka class yung packaging Yes. mo. Lalo na kung kukuha ka talaga ng designer na magaling, ang ganda tingnan. Yes po. Di ba? So, that's one suggestion that I would like to give you. Yan. Laing lang po ba ang ulam natin? Right now po, yes. But we're working on other Pinoy ulam Sinantolan. na mga products, sabi namin. Binagoong baboy. Yung parang type of Bicol Express. Alam mo kasi, like for example, dito sa Metro Manila, busy yung tao. They don't have time to cook eh. So kung meron kang menudo in pouch, meron kang binagoongan in pouch, meron kang kaldereta in pouch, apritada in pouch, aside from itong laing. Opo. Yun nga po yung inaano din namin na sabi namin, let's bring convenience sa mga tao dito sa Manila na like yung pagluluto ng mga ulam na kaldereta, kare-kare. Ang tagal niyang gawin. Sabi ko, sige, i-work out natin na mailagay sa jar. Isipin mo naman, pag nasa pouch yan, lagay mo, tapon mo sa microwave, pack, 1 minute. Ang init na. Lalo po yung sa mga pagod na pagod from work. Wala na diba? silang time. Tapos, itir mo na lang yung packaging. Punit lang. Ilagay sa kanin, tapos ang laban. Oo, busog. Didighay ka na lang talaga. Magde-dessert na lang. Ginataang langka din daw at puso ang ng sarap saging. noon. Ginataang langka. Wow. Ang sarap noon. Puso ng saging sa mga probinsyano na nasa Maynila. Mamimiss nila talaga yung mga ganyan. Pero ang laing the best. Simply the best, no? Ang laing. Pero maganda rin yung sinabi mo eh. Yung langka. Ginataang langka. Ginataang langka. Ang sarap niyan eh. Yes. Ito, may gatari naman to. Lalo na version yung ng may timpla na maasim-asim, matamis-tamis. Ang sarap noon. Ano bang lunch natin mamaya? Eto, laing. So, eto pong mga ube jam at laing, nasa store po siya sa SM. Yes po. Lahat ng products namin, makikita siya sa SM Bikutan. Bikutan pa lang. Opo, sa SM Bikutan, may pop-up store kami doon. Nag-start kami last November. So, ayun, yung mga products namin na ma-avail nila. Meron din kami ng mga sa cheese pimiento na smaller jars. Para nga, kasi may mga nag-request sa amin na since mag-isa lang sila sa bahay, so we come up na may maliit na jar para pag isang tao lang. Hindi daw nila mauubos yung malaki. So, sa loob ko naman, nauubos din nila naman kaagad eh. Parang in one setting, ubos nila eh. Alam mo, yung sa bottles ba, yung sa packaging, napaka-importante kasi ng packaging according to Pearl. Yes. What is important is Branding and and packaging. packaging. So, itong label, pag gourmet kasi, even the imported products, ang ginagawa nila craft paper. It's just like, it's a grandmassa product. So, yung craft paper na, may print na maganda rin naman yung print. Pero, parang may appeal yun eh. Craft Diba? papers. Craft paper.
Kasi Pero ayan, ito, medyo maganda maganda tong na labeling nila. Meron pang stamping eh. Pinag-isipan talagang, Kayo po ba nag-isip na to? Actually, yung label namin in partnership with DTI kasi napili din kami dun sa project ni DTI na mag-ano sila nun sa mga labeling. Tapos, tinanong ako nung designer, sabi niya, "Ma'am, ano bang gusto mong design?" Sabi ko, gusto ko dun sa design ng label na classic lang siya, pero elegante yung dating. So, sabi ko, binagbigay siya. Tapos may friend ako na gustong-gusto ko yung design ng packaging niya. Sabi ko, ang arte may pa-foil effect pa siya. Sabi ko, sige, gusto ko rin yan. Ganyan, may pa-foil effect. So, with the design from DTI, tapos sabi ko, sige, lalagyan ko ng foil effect. Tapos yung mga tao, natuwa sila, sabi nila, ang perfect pang gift giving. Kasi nung past Christmas, yan yung talagang ginawa nilang pangregalo. Sabi nila, hindi ka mahihiyang ipangregalo kasi yung itsura pa lang ang social na nandating. Tapos sinamahan pa namin ng mga maliliit na basket na made of sinamay or yung abaka na basket pag halimbawa gusto nilang maramihan. So yun, talagang Pinoy na Pinoy daw yung Native na native ang dating. dating, So, very very elegant, tapos hindi talaga sila parang perfect na pangregalo daw talaga eh. So, yun po. So, kumusta naman yung progress from 2018 up to the present? Kumusta naman? Naging maganda po yung progress namin kasi yung reception ng mga tao, very welcoming dun sa product. Tapos lalo na yung chili queso, pag nakikita nila or narin, chili queso, Saan ba Chili yun? queso. Saan po ba yung Chili queso chili yan. queso na yan? Huntingin Ito natin. po, Ito. ito siya. Sabi nila, chili queso, ano yun? Sabi ko, cheese pimiento na nilagyan namin ng twist. Since ako, mahilig ako sa maanghang, sabi nung husband ko, ba't di mo gawing maanghang yan? So, try kami. Tapos sabi niya, ay, sobrang anghang, sabi niya. Sabi ko, sige, gagawa uli ako. Then, eventually, yung by accident lang siguro, ang nagawa ko, pag first bite, sweet. Tapos parang may mga level yung lasa niya na pagdating sa dulo, nandun lang yung hint ng anghang niya na very mild. Tapos sabi nga nung mga bumili sa amin na hindi mahilig sa maanghang, sige, gusto ko to kasi kaya ko yung anghang niya na parang lang daw na bubuhay lang daw yung taste buds nila dun sa lasa. So siya yung bestseller namin nung holiday season. Until now, siya pa rin yung bestseller namin. Kasi Anong gamit mong keso? Cheddar? Edam cheese po. Edam cheese? Wow. Kaya nagtataka sila, talaga? Sabi niya, parang hindi naman, parang masyadong social tapos pero very, naman, hindi naman cheap, hindi naman sobrang mahal. Parang affordable pa rin with the quality. Gumawa ka ng maraming variant nito. So, aside from Edam cheese, gumawa ka ng cheddar cheese. Cheddar. Kasi ang Pilipino talaga cheddar yung taste eh. And queso de bola. Ay, opo. Diba? Queso de bola. So, mayroon kang tatlo. Oh, parang Kung laing. mayroon kang tatlong laing, mayroon ka rin tatlong ganito. So, queso de bola, tapos cheddar cheese. Diba? Magkano po ba itong Yung chili queso po Chili namin queso. is 220, but yung mas maliit naming jar, mga 110 grams, nasa 155 pesos. 155? Ito pong ube jam. Ito naman pong ube jam. Ito yung sarili ko naman siyang gawa. Halaya. Opo, ube halaya. Sabi ko, kasi pag naka-container lang siya ng mga microwavable, mas mabilis yung spoilage niya. So, sabi ko, tsaka medyo mahirap siyang i-transport kasi madaling nababasag yung container na plastic. So, sabi ko, sige, lagay natin sa jar. And then, sabi nila, masarap daw po. Halos same level na nung sikat na ube jam from Baguio. Sabi nga nung isang client ko, hindi na ako pupunta ng Baguio para mamasahe, pumili lang ng ube, meron ka na pala. So sabi ko, ang nakakatuwa po ng marinig sa kanila na ganun yung comparison. Kasi ako, dati fan din ako nung sikat na ube jam na yun. Sabi Nagawa ko, ng mga madre. opo. Yes. Sabi ko, Parang mapupunta ka sa langit pag umain ka ng ube jam. sabi ko, Walang ako kasalanan. mahilig din po kasi ako sa ube. Yung lola ko before, nagdadala pa siya ng ube jam sa province para lang makakain ako. Sabi ko, sige, I'll try. Total, kaya ko naman gumawa. Gagawa ako. Tapos yun nga po, yung sabi nila, halos the same ng lasa. Ubeng-ube yung inyo, yung Opo. kulay. Opo. Ubeng-ube. Kasi yung ginagamit po namin is talagang maarte ako. Gusto ko yung dark violet na ube. Ayoko nung may white kasi parang nag-iiba yung... Dalawang variety kasi ang ube. Yung maliliit na ube, may white yon. White. Pero yung talagang purple,
na ube, malaki yon. Giant. Giant ube, Opo. ano. Tapos medyo ano pa siya yung madaming sanga-sanga, sabi ko. Yun ang gagamitin yung seedlings para magtanim ka Tanim ulit. ulit. Yung mga sanga-sanga. Opo. Magkano po bang kilo ng ano? Ngayon po yung nasa local market dito sa Manila, nasa 150 daw. Pero kami kasi inaano namin from the province pa yung ube. Nasa 40 pesos per kilo. Sabi ko, okay na rin. Kasi Farm gate price yun. 40 pesos. Ganon talaga yung presyo ng ube from the farmers. Pero pag napunta na sa palengke, Patong na. ang dami ng dinaanan kasi, aabot na ng mga 120. Ganon. Ang laking menos, ha? Opo. Since Pag yung direct. parents ko naman nasa province sila, so pag may magandang klase ng ube, tatawagan nila ako. Sabi ko, sige po, padala kayo dito. Saang province? Bicol. Bicol. Sa'yo ba ka na? Naga City. From Naga Kala City ko po. matatapos. Sa'yo baga sa Bicol. Marami pala nag-ano doon, ano? Nagtatanim ng ube. Opo. Tapos magaganda rin yung quality ng ube nila. Dark purple. Kasi ang requirement yata po kasi sa ube is medyo sandy yung texture ng soil niya, hindi yung mamasa. Loose. Opo. Hindi yung clays. Kang clays kasi hindi makaka-expand. So, kailangan Maliit yan lang. na sandy loam Okay. para maka-expand siya. In fact, dapat ilulusin mo yung soil bago ka magtanim. Para may, ano siya, space. Para maka-expand. Yung iba nga ngayon, yung modern technology, nalalagay nila sa sako. Doon tinatanim yung ube para makaka-expand. Malawak yung kanyang lalakihan. So, ano lang po kayo kapag tatawagan kayo ng nanay niyo? Hindi po. May stock din naman kami sa bahay. Pero pag may magagandang... Kasi minsan may mga time na hindi maganda yung quality. So, pag maganda, na timingan nila na maganda, sabi ko, sige, dalan niyo ako dito. Ilang araw po yun? From Bicol to... One day lang through bus shipping. Since ano lang naman siya, or minsan pag lumuluwas yung kapatid ko, dadalhin niya, ano lang naman siya, mga between 8 to 12 hours drive lang naman. So, within the day, nakukuha naman ako. 8 to 12 hours lang. Lang. Sanay na kong eh. Yun yung lang. Opo. Pero malayo-layo yan. 8-12 hours. Bicol. Medyo may kalayuan nga yung Bicol. But alam mo, nung araw, if you go to Bicol, magti-train ka, PNR. Train. Pero ang daming titigilan. Stopover sa Quezon, sa Laguna. Hanggang aabot ka. Ganon din katagal Sa eh. Naga ka na yung stop mo. Pero, ma'am, kayo po ba, ano din kayo? Pinakamalayong narating na nito? Na-deliveran nyo? Product namin, pinakamalayo, siguro abroad. May Yes, nakarating abroad na ng talaga. France. Kasi binitbit sabi ko, sana nakasama ako. Kasi nakarating na siya ng Italy, nakarating na ng UK. Sabi ko, sana nakasama ako. Magbitbit ka ng marami. Kaya ang sasabi namin, maganda yung potential ng market. Kaya wino-workout na namin yung sa FDA para maidala na sa kanila doon. Kasi sabi ko, maganda yung reception ng mga tao. Tapos pag bumuwi sila, kukontakin nila kami para lang madala uli dun sa Makapagdala. pasalubong nila. Tapos yung sa Chili Queso naman, meron naman kami sa Japan naman. Sa Japan? Talagang kinokontak niya ako para lang madala yung product sa Japan naman. Kasi parang favorite yata nung mga nandun sa Japan yung cheese pimiento and chili queso. Ng mga Japanese o Filipino? Mixed daw po and eh. Japan. Mixed Halo. Filipino and Japanese. Kasi ang Hapon, parang tayo, mahilig din sa manamis-tamis. So if you taste their food, medyo matamis. Matamis. Ah, Pero dito po sa Pilipinas, saan yung pinakamalayo? Sa Pilipinas, siguro yung sa laing namin, NCR, Laguna, since medyo pa kami, careful kami kasi yung sa shipping. Na before kasi naglalagay ako sa online. So nagkaroon ako ng fear na sabi ko, yung mishandling sa packages ng mga riders. So sabi ko, malaki yung mawawala sa atin pag na-mishandled yung product kasi especially jars, yung hinahagis-hagis lang ng mga courier. So sabi ko, sige, stop muna natin. Via Lalamove, Grab, or yung mga pasabay na lang muna. Kaya pag-aralan mo yung pouch na sinabi ko. Kasi talagang magandang integrity noon. Kasi may PET, maganda na yung permeability ng PET. Tapos sa gitna noon ay aluminum foil.
talagang hindi makakapasok dyan yung oxygen. Then you have the PE. Yung PE, yun yung adhesive. Yun yung pandikit. Magdikit. Protected na doon sa pouches. So, pag i-seal mo na yon, kahit ilagay mo lang sa boiling water for a few minutes, okay na. Okay na yun. Okay. Laban na. Meron kasi tama ka no, ma'am, merong naghahagis na riders. Hinagis ko na po sa ano nyo. Opo, minsan sasabihin, iniwan ko lang dito sa tabi. Mamaya, nasagi. Pagkain yun. So, sabi ko, stop muna tayo sa online platform. Kasi, naging ano rin kami, sabi namin, ayaw naman namin masira sa mga clients namin na, ba't ganun yung product? May crack yung bottle. Pero wala naman pong nangyaring ganon. So far, wala naman po. Naging mabilis lang tayo sa pag-iisip. Ano mga problema na na-encounter niyo when you started up to the present? Siguro po yung sa start, yung quality dati nung laing kasi ang laing kasi seasonal din siya eh. Kasi kailangan magandang quality. Yung ginagamit namin is yung dried taro leaves. So, pag maulan sa province, hindi sila makapag-produce ng dried na laing na taro leaves. So, sabi namin, kailangan ma-source natin yung talagang magandang quality. And then, may isa ako na-meet na sabi nila, sa Albay, maganda yung quality ng mga laing since very rich yung soil nila because of the Mount Mayon na ano. So, sabi ko, sige, try nating makontak yung mga local farmers para at least meron din tayong partnership sa mga local farmers, ma-elevate din natin yung kabuhayan nila. So, yung supply ng dahon ng gabi, yung unang challenge. Opo. Second po, meron pa po. So far, yun lang naman po yung naano namin. Especially nung lockdown, walang means of transportation in and out sa Metro Manila. So, na-stop kami sa laing. That's why na-come up kami with the ube jam naman. Kasi ang daming oras. Sa lahat ng tao, gusto mag-ube. So sabi ko, sige, try kong gumawa. Yan yun, click naman siya. And then after ube, yun, chili queso naman. Ngayon, yung laing, alam naman natin, Bicol, recipe. Yes, Bicol. Oragon. Saan mo nakuha yung recipe? Kay mama, kay lola? Sa mom ko po. Sa mama. Opo. Kasi mahilig yung mami ko magluto. Tapos very distinctive yung taste bud niya na alam niya yung pagkain na masarap, alam niya yung yung mga nilalagay na ingredients sa pagkain, if may added na bang mga preservatives to or wala. So sabi ko, ang galing. Gusto ko rin matutunan yun. Direct from sa mother. Nung nakapaggawa po kayo ng unang yung luto, pinatikim nyo kay mama? Yes po. Ano pong pinaka-judgment? Sabi niya, konti pa. Tinrain talaga. Trial and error naman yan. So, hindi mo naman ma-perfect kaagad. Sabihin ni mami, kulang ng anghang. So, dagdagan niya ng konting anghang. Medyo maalat, bawasan yung asin. Kasi syempre, iba-iba yung taste bud ng mga tao. So, ayun. Meron po kayong laing na pwede, baka yung daing mismo yung sahog. Oo. Laing-daing. Yung labahita. Labahita. Fish na ba siya? So, baka po mag-release din kami kasi may mga hahanap din sa amin na meron ba kayo yung mga fish kasi may vegetarian, may pork, may shrimp. May fish ba kayo? So, sabi ko, sige, dagdagan natin yung fish ang pwede din. Opo. Dried fish. Ngayon, ano pang mga popular na, I think nasimulan mo na rin lang naman sa laing and you're from Bicol. Ano pang mga popular Bicol food? Yung Bicol dishes na talagang paborito ko, yung ginataang labong na may bibe. Express? Parang Bicol Express siya, kaso yung labong siya, parang bamboo shoots na may gata. Na, nakakain ko lang siya dun sa lola ko. So, sabi ko, if kaya ko siyang magawa, kasi gusto ko ayoko mawala yung traditional food ng mga Pilipino. Kasi sa panahon ngayon, yung mga bata, puros modernized na yung pagkain, chicken, puros mga hamburger. Opo, mga spaghetti. Sabi ko, gusto ko ibalik yung mga traditional food ng mga Pilipino nung mga So, sabi ko yung labong. Tapos, pwede rin yung Bicol Express. Kaya yung Bicol Express namin sa province, mas konti yung meat niya, mas marami yung alamang. Kasi dito sa Manila, mas marami yung karne kaysa sa alamang. So, sa Bicol, makikita mo doon, yung karne niya, mga tatlo hanggang 5 piraso, then the rest, alamang and sili. Yun. Yan ang problema. Yung luto ng Bicol, maraming kanin ang mauubos noon.
Yung luto Baka rito sa sakaling. Maynila, gayahin mo na lang yung, ibalansi mo na lang. Aba. Ibalansi mo na. At kanina yung labong na finlash sa screen ko. Ayan. Yan po ba yan? Yes po. Yeah. Ay, yung ginataang lubi-lubi raw po na gulay. Lubi-lubi? Yes po, yung lubi-lubi. Para siyang parang malaki din yung ganyan yung malaki yung dahon niya. Tapos, minsan, yung iba, ginagawa siya parang minimix na siya sa dahon ng laing. So, parang combination ng laing sa lubi-lubi. Pero iba din yung taste niya. Ano ba yung lubi-lubi na gulay? Lubi-lubi. What kind of vegetable is that? Ano po siya, parang dahon siya ng puno. Kasi as naalala ko nung bata pa ako, pinapainom ako ng mami ko ng lubi-lubi juice. Pag may mga parang pampalakas ng katawan, mga ganun. Ginagawa niya yung juice kasi parang may puno kami na maliit, na lubi-lubi raw yun. So, yun ang pinapainom niya sa akin. Pag probinsya talaga herbal Opo. po tayo. As much as possible, kung mayroon ka din lang naman sa bakuran mo ng gamot. So, yun. Lubi-lubi. Bago yan sa atin, lubi-lubi. Nako. Ayan daw po ang exotic. Yan yung lubi-lubi. Pag ganun ang tubo, pag ganun at papag ganun. Pato. Bakit alam mo, Jo? Kaya ka pala ganyan, Mahilig ka sa pagkain. Magkahilig ka sa pagkain. Di ba? Taga Bicol daw si Mama Jo, kaya niya po alam. Marami kasi sa Bicol yung lubi-lubi, mga backyard lang, tumutubo siya. So, pero hindi ko alam kung Hindi pa ako tinatanim. nakatikim niyan, Jo. Pwede bang magluto ka at makatikim? Pwede daw, pwede. Damihan mo. Sabi Sir Alex, damihan mo. Ay, So anyway, try to make the Bicol foods popular. yes. So, yung mga naisip mong gusto mong gawin mo na rin. And then, para naman affordable, imagine mo, 25 pesos yung bote, yung packaging. Plus yung label pa, another 5 pesos siguro. So, mga 30 pesos yan. Against mga 6 pesos or 8 pesos. Ang laking diferensya. Malaking diferensya yan sa masa. So, affordable na. A lot of people will buy that. Yes, makikilala, mabilis ang makikilala. So, yung every week po ba may nakakapag-produce tayo ng laing, ube jam? Yes po. Sabay-sabay. Bali, yung ginagawa namin parang scheduling yung production namin para at least hindi siya kasi minsan malilito ka din sa itsura pagka sabay-sabay mong produce yung shrimp, pork, so at least may schedule sila. Like yung ube kahapon, nag-produce ako. Ito po yun. Yes, the ube bagong jam. gawa. Bagong gawa. Well, nakikita naman natin na napakaganda ng produkto mo and it's worth really expanding. Hindi ba kayo nag-usap ng husband mo na I think we really have to put 100% effort dito para sa ganun ay lumaki. Di ba? And then if you're dreaming of trying to export it, maybe we have to mass produce it first. Para ang laki ng market kasi dito sa Pilipinas. We are a country of 110 million Filipinos. So, wala ba kayong balak mag-expand? May plan po kami to expand para sa mas malaking production, especially like nung na-experience namin nung Christmas rush. So, almost every day, halos hindi na kami matulog mag-asawa just to cope up with the orders. So, sabi ko, ma-secure natin to once ma-okay na kasi we're working on the FDA. Sabi ko, one at a time, the FDA, then expand tayo. Kasi once may FDA na kami, mas mabilis na yung takbo and then we can place na sa mga local market and then pwede na tayo mag-expand. Ayan. May So, plano. asahan namin yan, Yes, Kong. Alam mo, dito sa programa ng ProPinoy, gusto namin tumulong sa mga MSMEs. At you're one of them na pwede natin tulungan. Kung andun ka na sa SM, pwede rin natin tulungan kasi meron na kaming arrangement ng Pure Gold na yung mga ProPinoy idols, because now you're one of the ProPinoy idols, ay pwede silang mag-display doon. I just don't know the mechanics yet. And SNR, no? Kung Pure Gold and SNR. Anyway, ang dami natin mga comments ngayon. Pwede na natin. Wala pa raw po. Kumakaway pa po si Andres. Wala Wait pang lang daw. comments? Wait lang. Inaayos daw po. Kasi nalilibang si Joe kasi sa mga pagkain ng Bicol Ayun. Pero may mga exhibits po ba na-attendan? Bazaars? Sa ngayon po, wala pa. Pero
nag-update naman kami sa mga social media pages namin, sa Facebook, sa Instagram, and if gusto nila malapit sila sa Taguig or Parañaque area, they can visit our pop-up store sa SM Bikutan. SM Bikutan. Yes po. Ayan. In front ng Jollibee sa Building A. Sa building Startup Market. Meron kami dun mga various mga entrepreneurs. Marami. Lahat ulam po ba or mga... Iba-iba po. May kape, may mga healthy breads, may mga cookies, and perfume po. Okay. To invite our viewing public. Tsaka yung page niyo po. Kung paano bumili sa inyo ng mga produkto natin. They can message us if they like to order sa Facebook, Instagram, para sa mga orders via, yung delivery naman is via Lalamove or Grab or kung anong malapit sa kanila. Minsan we do meet up, especially like Eastwood, Makati, para sabi namin, hindi na kayo magbabayad ng shipping fee. So, i-consider din namin yung distance nila, like if malapit sila sa within Taguig Air, sabi namin, sige, dito namin kayo ibabato sa SM Bikutan para mas ma-lessen din yung shipping kasi alam naman natin na medyo mahal din yung shipping fee like Lalamove and Grab. Tumatanggap po kayo ng resellers? Yes po, we do accept reseller. We have may isa po kami nasa may ano naman siya, Leon Ginto, Manila. Sa Manila. Yes po. Meron po bang mechanics, meron po bang minimum, maximum order for resellers? For the resellers, yung minimum namin, you can start as 6 bottles kasi we want na, sige, wag ka naman ma-burden na kailangan ma-dispose ko lahat itong maubos. 12 bottles. Tapos yung 6 bottles na yun, pwedeng assorted, pwedeng hindi. So, depende na sa magiging reception ng tao dun sa magiging reseller. Ayan. So, kailangan may 6 At muna. least minimum of 6. Minimum of 6. Ayan. Ready na po ba? Mamaya ba? Sige. Ayan. So, sa mga gusto pong mag-resellers, yan lang ang kailangan nilang gawin. Yes. Kailangan i-message kayo. Yes po. Ang page po natin ay Philippines Homemade, yung may PH sa gitna na bilog. ayan, Philippines Homemade. Yes po. Meron na po ba kayong naka-ready like 3 variety? Nakapack na siya, parang promo. We do have yung mga promo trio bundle. We offer them. Tapos minsan like gusto nilang naka-basket. We can provide the basket, yung mga native basket na maliliit. Na Mga buri. kinukuha niyo rin po sa local. Yes po. Sorsogon din yung source namin. So, Bicol. talagang sabi namin, since Pinoy yung product natin, elevate natin yung kabuhayan ng mga kapwa Pilipino. So, local market din yung local farmers, local producers, yung as much as possible gusto naming tulungan. Ang sarap pakinggan. Yes. Ang sarap pakinggan. Alam mo, kailangan talaga yung bayanihan spirit Yan. dito sa ating Buhayin. bansa. Magtulungan para na sa ganon ay talagang uunlad yung ating bansa. Sama-sama tayo. Like, kailangan tangkilikin natin yung gawang Pilipino. Di ba? I think medyo nagiging aware na rin yung ating administrasyon kaya gumawa sila ng Tatak Pinoy Act. na batas. Oo. At alam mo, minsan nasa United States of America pa yung isang tao, si Pearl Parmalee, na talagang sobrang pagmamahal niya ng mga Tatak Pinoy. Yes. Na pinopromote talaga niya all her life ang Filipino product in the United States of America. So darating yon ngayong May. So we will invite you para na sa ganon ay matingnan yung produkto mo. Thank you po. At para madala sa US. Di ba? Export. Yes po. Ayan. Mapapasabi na naman po kayo na hindi ka na naman nakasama. Yung produkto, yan. Ang mga comments, ready na. Ihahatid ni Andres Bonifacio Jr. Battered lying alone. Gustong-gusto nyo yan ah. Good morning, Kong Butch and Miss Joanna. Galing kay Catherine Montano, Emma Taladwa, Randy Santisas, Mijones Pableo, Roda Canon Muyong, Erlinda Bachelor, Ashley Mitch Labrador, Mary Jane Albia, Warley Roberto na hindi nagparamdam ng birthday niya kahapon, Jonah Simpson, Nessie Sagario, Pia Argus Burgos, Remedios Malinaw, Mami Rems, may ulam na tayo, Luan Chari Wakabani. Sabi ni Chona Elaine Peralta Castro, masarap din ang buko pie with peanut.
Oy, masarap talaga yan. Mary Jane Albia, wow, ang yummy naman ang business nila. Malaking tulong yan sa mga call center agent na wala ng panahon magluto. Tama ka dyan, lalo na sa mga puyat. Pati sa mga office worker. Magandang kabuhayan to, nakaka-inspire. Hazel Sarto, oy, Madam Hazel, ban po ako ni Andres Buliwas. Ang mga daughters ko, pag nasa bahay sila, inaabangan na knock-knock niya, tawang-tawa sila sa kalokohan niya. Talaga ba, Mami Hazel? Nakatikim lang ng buko pa'y kahapon yan. Redmond Palmea, wow, sarap naman. Hulaan, ano yan, namin kahapon. Ulam namin yan kahapon. Ginataang langka. Jason Pene, watching habang nagwo-work. Pwedeng-pwede yan pang lunch break para hindi lagi fast food. Uy, yan, healthy pa, di ba? Sana maging available din yan sa 7-Eleven at Lawson. Lawson Morning po, na mayroon lagi sa mga kanto, pati sa Pure Gold para makapag-stock. Taray, mag-i-stock. Aba de los Reyes, wow, sarap ng lubi-lubi sa Bicol. Hindi ko alam yung lubi-lubi. Ngayon ko lang din nakita yan. Sa Bicol lang, meron ganyan. Bakit? Anong meron sa lupa ng Bicol at sa Bicol lang yan tumutubo? Gusto ko ng ganitong business. Ano po ang ilalagay para hindi mapanis agad sa garapon? Binanggit na ni Kong kanina. Ano nilalagay? Hindi. Walang ilalagay. Maayos lang yung preparation dapat. Hindi talaga siya mapapanis? Wala silang preservative. Kailangan mo i-heat kasi at 90 degrees centigrade, patay lahat ng bacteria at saka virus. Sir, pag ginataang langka, may gata yun. Kahit yung gata. Ayan, di ba? Pwede yan. Ang daling mapanis niyan. Kung iinitin nga, mamamatay lahat ng gata. Ganun Sige nga, subukan natin. Ikaw, iinit natin. Lahat ako Kaya mo mabubuhay ka. Nagyan pala yun. Talino talaga ni Sir Kong. Jeneline Villegas, sarap yung laing. My favorite. Favorite ka ba niya? Gaano katagal bago masira yan sa loob ng rep at pag wala rin sa rep? Lalo ngayong napakainit at uso ang brownout. Shelf life. Ubos nga ng isang Ilan? Hindi naabot sa refrigerator. Yung mga nag-i-stock siguro. 6 months pa. Pag hindi pa siya nabubuksan, 6 months kasama ng mga sardina sa cabinet. And then once open, yun, delikado na maubos. Hindi na siya aabot ng ref. Kasi sobrang malakas daw sa kanin sabi nila. Over hot rice, okay na siya, solved na siya. Tapos perfect din siyang partner sa mga inihaw na tilapia, pritong isda, or mga inihaw na liempo, karne. Wow. Okay, ayan. Ang dami nating natutunan talaga ngayong Friday morning. Kaya naman, marami pa tayong pasabog this Friday morning. Kaya back to Studio 2 kong Butch and Miss Joanna, inspired na inspired. Yes. Naano ka lang kanina Mabawi ka. Alam mo, yung sa hulaan mo, nagtatanong si Andres, Opo. nakikinig ba kayo? Dapat tanongin din natin si Andres, Nakikinig ka. Dahil kanina pinaliwanag na iinitin yan para mamatay lahat ng bacteria at saka virus. Para tumagal. matagal ang shelf life. Shelf life. At yung mga mga cheese pimiento, water bath, hot water bath. Yes. Diba? Kasi pag hot water bath, maximum dyan 100 degrees centigrade. Yes. Diba? Hindi masyadong magme-melt. Ayan. Kaya dapat wala tayong hulaan mo ang kapital ko ngayon Walang hulaan. Ngayon. Puhunan mamaya, tayo. I think, Friday ngayon Yes, So, puhunan. naisip mo naman, parang ayaw mo maging Friday, di ba? So, anyway, palagay ko, andyan na, ready na si attorney. Yes. Attorney Love and Andres Bonifacio Jr., take it away. Okay, ito na. Hello, good morning, everyone! I know you were right. May kote nga po dito si Andres Bonifacio Bukid. Kitang-kita ko. So, Ang laki-laki pala. Sige nga, attorney, subukan mo kahit 2 lines lang. Ay, wag na. Mawawalan ko ng trabaho si Andres Bonifacio pag kumanta ako. 2 lines lang, please. May yun Ako tuloy yung napapahamak dito. Sana hindi na kita nilaglag, di ba? Yeah. I know you were right, believing so long. Oh my God. Sana hindi na ako nag-request.
Matatanggalan ng lisensya to. Ang ganda-ganda ng panahon. Huwag naman sanang bumagyo, di ba? So, ang tagal-tagal natin, Andres, walang Correct. napili for... 23rd. Yes! So, sa 23rd winner natin for this week, dan, sound effects naman dyan. Ayan. Wait lang, nakalimutan ko. Si... Nessie Sagayo! Bagong pangalan From yan. QC! From Quezon City. Okay. Yes! So, congratulations, Miss Nessie. Pero, Miss Nessie, ito pinagbigyan ka ni boss talaga, di ba? Kasi kailangan natin mag-share. Pero lagi naman siyang nagko-comment from Mondays to Fridays. So, yun lang. Kailangan pa rin natin sundin yung mga mechanics natin, di ba? Bakit But congratulations Yes, sa kay Nessie. Bakit pag pro Pinoy partner, laging pinagbibigyan ni Sir Kong? Ako, ayaw ko pagbigyan doon sa may hula. Hindi ka Uy, naman winner. meron pinagbibigyan. Nung April Fools, nagbigay tayo. Hindi ka nahulaan, binigyan ko eh. Pag nananak na ko yung secret, sayang yun eh. Wala. Ang ibig sabihin ni Andres, bakit daw siya hindi nabibigyan? Kasama ka sa programang ito eh. Disqualified. Napaka-generous talaga ni Sir Kong Butch. Yan ang masasabi natin dito. Yes. Pero may hawak kayong pera. Yes! Ayan na, tuloy-tuloy na natin to. Okay, tawagin na nyo. Ang nanalo. Ang nanalo ang ating ika-22 Pro. na Pro Pinoy partner na makakatanggap ng 5,000 pesos. Walang iba kundi si Jeneline Villegas from Quezon City. Hey! Ayan, Jeneline. Anong masasabi mo, Jeneline? Maraming salamat po, Kung Bots. May pandagdag po na po ako sa aking small store. So Sari-sari. may sari-sari store ho kayo. Meron po sa bahay. So, ayan, makakabili ka ng marami-marami, no? Opo, pangbili po ng pandagdag pang puhunan po sa sigarilyo tsaka soft drinks. Ikaw ba ay talagang nagpa-member ka sa Aling Puring, sa Pure Gold? Ay, hindi pa po kung Pero sa Pure Gold po ako namimili. Hindi dapat magpa-member ka na. Dapat magpa-member ka na doon para nang sa ganon ay makakakuha ka ng mga benefits. Opo. Pero po meron pa akong card ng Pure Gold. Sige. Ibibigay ko yung pangalan mo doon para nang sa ganon ay makonsider ka na one of the members ng Aling Puring. Aling Puring. Aside from the 5,000 na pinanalunan mo. Oh, ibang-iba dito sa Pro Pinoy. Andres, wag mo nang ibulsa yan. Ibibigay. Bilangin na natin, Andres, kasi baka saan pa yan mapunta. Okay na. Ready? 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos. Congratulations! Saan po ba yung store niya? Saan po kayo located? Sa harap po mismo ng bahay po. Saan nga yung bahay mo? Saan sa Yung Quezon bahay po City? namin na sa tabing kalsada lang sa Fatima Street, Payatas po. Sa Payata. Sa Payata. Ang daming residents dyan. Opo. Ang daming tauhan dyan. So, kailangan ma-expand mo talaga yung sari-sari store mo. Gusto ko makita yan. Magiging grocery na. Hindi lang sari-sari store. Sana po kung... Dapat may mga merienda din. Turon, gano'n. Magtinda ka rin ng mga turon, mga laing. Andito. Andito. pwede po. Marunong pa ako maglutong laing kasi Bicolana po ako. Iyo! Magayon din, magayon. Uragon. Uragon tama, di ba? Ayan, maraming salamat, Miss Jeneline. Congratulations po. Congratulations. At saka, of course, yung tandem talaga ni Atty. Luvia Arienza at saka ni Andres Bonifacio Pampagising. ay talagang grabe ka powerful yan. Yes. Imagine mo yung volume lang ng boses ng dalawa. Yung buong istasyon kayang-kaya. Bakit ka tumatawa? Tapatan. Tumatawa, Sir Kong, kukunin ko yung 5,000 nito. Ang dami nagko-congratulate sa kanya. Yes, ayan. Si Congrats, Redmond Uy, Tama matagal na Palmeya. natin itong follower talaga. Lagi ko Nagko-comment, nababasa. nagsishare. Yes, oo.
Congratulations. So, sino-sino mga nag-congratulate Ito sa po, kanya? si Mary Jane Albia. Hi sis, congratulations. Sabi ni Luan Chari Macabani. Sabi po ni Aba de los Reyes, congrats. Jenilyn's Vlog. Meron po kayong Jenilyn's Vlogs? Opo. Artista pala to. Wala ka palang address eh. Wala ka pala. Nag-vlog ka pa! Nag-vlog. Sabi ni Jibet Angara Recaro, congrats. Si Randy Santina, shout out daw, Miss Ja. May fans pala dito. Ano yan? Wala pala tayo Baka may address 3 eh. million views ka rin, ha? Oo, si Redmond Pangapalmea. Congrats, Buddy J. Jeneline Ay, Bibelien. Buddy Pukpukin ko na na. Wala kayo. Dami niyang fan. Correct! So, once again, congratulations, Jenaline. I hope na lalago talaga yung ano mo sa Rizari Store. But I can assure you na i-relay ko kaagad sa Pure Gold para magiging member ka ng Aling Puring. Maraming salamat po, Kong Butch. Saka salamat po sa lahat ng nag-congrats, saka sa buong studio po. Thank you so much. Artista na artista. Yung mga followers mo, i-greet mo yung mga Mga followers mo. anak. Vlogger ka eh. Mga Sa anak mga followers ko po sa Jeneline Vlogs, thank you so much po sa patuloy na pagsuporta sa mga reels ko, tsaka sa pagla-live ko po araw-araw. Thank you so much po sa mga... Sabihin mo naman manood ng Pro Pinoy. Tsaka po, manood po kayo ng Pro Pinoy. Baka po kayo na susunod manalo sa pangpuhunan po na 5,000. Iyon. Tsaka po, salamat po pala kay Sir Pagulayan na nagsisendang star sa pag nagla-live po ako. Hindi ko kinaya. Nagmamonetize na siya. Jenaline, isama mo kami sa vlog mo, ha? Mamaya mag-video. Pero hindi ako sasayaw. Si Joanna lang. gusto niyo po ba ng sasayaw? Ang dami na po ninyong fan. Congratulations po ulit. Okay. Salamat po, Attorney Love and Andres Bonifacio Jr. Till next week. Yes, next week, meron ulit tayong 5,000 pesos pamigay. Alam mo ba, puhunan. ang bagay itong dalawa, hindi mo na kailangan kasi ng microphone. Yung dalawa, dapat may program sila. Si Attorney Love and Andres Bonifacio. Anong oras yan, Kong? Dapat? Sa umaga. 2 a.m. Sabay sa pagtinahok na manok. Panggising. Ipag-contest kami sa mga manok. Mga manok. Di ba? Bagay sila eh. Ready, Actually, ready. bagay sila mag-show. Di ba? Anong title ng show? Ano po? Pwede niyo po. Andres with Love. Andres with Wow! Love. Yes. Bida si Andres. Andres Love. with Ano ba attorney. nangyayari sa show? Andres with Love. Attorney. Oh. Oo. Ang galing naman. Alam mo si Ivy, pwede ito pala magiging producer. Program producer. Di ba? Natawa si Ivy. Okay. Thank you. Thank po. you. Ayan. Okay. Kayo po ba, Miss Ivy, may mga vlogs, reels din, TikTok reels? Actually po, mayayain po ako eh. So, Hindi ganun ang gawin. Mamahayaan ka. Kunyari sa reels mo, gaganong-ganong ka. sabi ko nga, baka tatry ko yung uso sa TikTok, yung kamay lang yung nag-a-appear, saka yung produkto lang. Hindi kailangan Tas yung voice, face. voice over. Tatry ko din siya. Sabi ko, kaso nahiya talaga ako. Nahiya pa rin. Nahiya. Yung mga anak po ba, mga nasa ilang taon? Yung panganay ko is 14 and then yung bunso is 7. Isang boy, isang girl. Yes, si Philip at Balancing, PB. ano? Opo. One boy and one girl. Yes po. Philip. Philip and PB. Yes po. Philip and Phoebe. Yes po. Paano yan kung nadagdagan yan? Ayaw na po nila eh. Homemade na po yung pangalan. Si homemade na lang. Homemade na yung pangalan. Philip Pibbs Homemade. Third anak yun, bunso. Homemade, dali ka rito. Tayo. Ayan, kung mukhang may bisita tayo Oo nga eh. Tawagan natin ulit si Attorney Attorney Love. Andres with... Andres with Love. Tawagin natin ulit si Attorney Lovia Arienza. Wow, nakakagulat to. Andito po si David Charles Sardenia Kong, yung natulungan natin sa golf. So, i-greet lang natin siya na congratulations. Hoy! Ayan. Charles, come here! Punta ka doon, Charles. Apo. Para nang sa ganun ay talagang
maigigreet ka kasi I think you qualified. David Charles Top 4. Sardana. Yes. Oh, ang galing naman. Dito, Charles. Ah, Congratulations, Charles. So, saan ba tayo nag-qualify, Charles? Dito po sa Eagle Ridge, FCG qualifying po. Nag-top 4. lakasan mo yung boses mo, Charles. Paos. Kung malakas yung palo mo sa golf, lakasan mo yung boses mo. Napaos. Yes, sa Eagle Ridge daw siya nag-qualify. Paos si Charles sa kakalaro ng Golfcom. So, yun lang. Dumaan lang si Charles kasi magpapasalamat daw siya sa iyo, Ano ba yung tournament na pupuntahan niya? Because he has already qualified. Ano yung FCG? Na-qualify po ako sa US, sa Palm Desert, California. And dito po sa San Diego po, this June and July po. Wow. Ayan. Galing! US. Ang galing, ang galing. Alam mo, kalaro ko si Charles nung 2 Sundays ago. Nakikita ko talaga, ang lakas pumalo. Sabi ko siguro, Charles, pinapalo ka ng nanay mo, no? Kaya malakas ka pumalo. Hindi Nakuha. kong love yan ng nanay niya. Sobrang supportive niya akong naglaro kami ng golf. Yung 2 palo ko, 1 palo lang ni Charles. Sobrang lakas. Ilan taon na po si Sir Charles? 15 years old. 15 years 15. old. So, My yan, future. pwede maging future golf champion yan. Yes. Yan ang pro Pinoy. Di ba? Pro Pinoy talent. So, lahat naman tinutulungan natin. Like for example, a few weeks back, no, may isang boxer din naman, Yes, Sir si Kong. Jesus, the sniper. Yes. Nanalo siya, 4 rounds yon. Hindi ko nga malaman kung bakit naging split decision. Napaka-klaro na unanimous dapat yon eh. Kaya dapat hanapin ko kung sino yung nag-ano. Ala, bakit naman yun? Nag-decide. Dahil hindi karapat dapat maging judge yun. Ayan, pero congratulations, 15 years old. Mahaba-haba pa ang journey. Congrats. So congratulations, Charles. Huwag ka munang umalis. At meron tayong i-correct sa sa grip Yun. para hindi na malakas yung pronation. Thank you po. Thank you, Atty. Love and Andres. May Pulitano. May babatiin daw si Charles. Sige po. Nagpapasalamat po kay Congressman Butch Pichay, Attorney Lovea, Ay, yun lang Sir pala. Nandito Aaron na kami. Kabatbat, Sir Chino Trinidad, lalong-lalo na po kay Papa Jesus and sa mama ko po. Sa lahat din po na sumusuporta, maraming salamat po. Ayan. You're very much welcome. Alam mo, Charles, dito sa ating programang Pro Pinoy, we support not only the MSMEs, kung hindi yung mga talents din. Talents, mga artists, mga boxer, mga golf players, and most especially chess, kasi I'm the president of the Yes. Chess Federation. Singer Kong. Ako. Huwag ka na. Ang huwag tagal ka na kitang sinusuportahan, walang nangyayari. Kung hindi ka sinusuportan, sana wala na yung mo sa pro Pinoy, diba? Walang segment. Oy, umalis na kayo dyan. Bye, everyone! Thank you po again. Miss Ivy, baka may gusto kayong pasalamatan, At batiin. batiin. Yes, magte-thank you lang ako sa team ng Pro Pinoy, kay Kong Butch, Miss Joanne, and Sir Andres. Thank you sa opportunity na binigay niyo sa amin. And doon sa mga kasamahan ko sa startup market sa SM Bikutan, visit nyo sila doon. Support nyo yung mga local products ng mga Pilipino. And thank you din sa mga kasamahan ko sa mga micro-entrepreneurs sa LGU ng QC na walang sawang sumusuporta sa mga entrepreneurs ng Quezon City, DTI, and DOST, FDA. Sila yung mga, tulong-tulong sila na gusto nila ma-elevate yung mga produktong Pilipino. So, very supportive naman yung mga ahensya ng gobyerno natin sa mga katulad naming mga maliliit na mga negosyante. So, supportahan natin silang lahat. Yung babatiin, siyempre yung husbandry. Hi, husband ko. Hello dyan sa mga taga Sun Life. Hello sa mga family ko sa Bicol and sa ibang lugar. Sa may mga taga Navotas, yung mga relatives ko dyan. Kumusta kayo dyan? And dun sa mga nanonood, sa mga friends and mga kakilala, mga supportive na mga kliyente namin sa produkto. Thank you and
maraming salamat sa inyong lahat. Yun lang Yung po. office mate po ni husband na una nagtiwala. Yes po, yung mga taga Sun Life. Hello sa inyong lahat dyan. At saka yung pangalan ng kumpanya Yes po. na anak mo, batiin mo. Yung sa dalawang anak ko, nasa school kasi sila. Hi, Zed and Zai. Kasi Zedric Philip and Zyrene Phoebe yung name nila. So, nasa school sila ngayon. So, hello. Excited sila kaninang, yung bunso ko, sabi niya, Mama, gusto ko sumama. Sabi nung papa niya, hindi pwede, may school ka. So, mag-watch na lang kayo later nung... Replay na lang, Replay replay. na lang. So, hello sa inyo, mag-aral mabuti. Yeah. Ayan. So, thank you very much. Thank you po. Thank you po. Thank you. Ayan. Sumay nyo na naman ang isang linggong kwento ng mga inspirasyon ng pagkakakitaan sa pagbubukas ng Food Month. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na linggo sa mga kwentong tunay na magpapalakas sa inyong mga loob at magbibigay kaalaman sa inyo sa mundo ng pamumuhunan. Ako pong muli si Joanna Luna dahil Friday ngayon, anak ni Julio at Mel Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe weekend, Barangay Radyo Ako Uno. naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo Uno. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy.